Pupunta ka lang online, makikita mo na ang kaliwat kanang nag-aalok ng assistance sa pagkuha ng ID. Pero kalimitan daw sa mga ito, ang ibibigay ay peke at hindi talaga galing sa ahensya ng gobyerno. Kahit nga raw wala namang kapansanan, pwedeng makabili ng PWD ID. Bagay na nakakaapekto na raw sa restaurant owners. I've seen fake cards being sold on Facebook Marketplace for as little as 150 pesos. Normally, they're selling for about, I think, 300 pesos up to 1,500 with the booklet. But actually, the danger is it can actually be printed by anyone at home with a printer. Giit nila, hindi naman gobyerno kundi ang mismong mga negosyo ang sumasagot sa ibinibigay na 20% discount. Kung dati raw, nasa 5% lang ng sales nila ang PWD discount. Ngayon, umaabot na ito ng 25 hanggang 30%. Kaya posible talagang makaapekto ito hindi lang sa kanila, kundi maging sa iba pang customer. It's gone up by 5 folds. So this is significant because it now will force restaurants to raise prices or let go of people. Sa statement naman ng DSWD, nababahala sila sa laganap na paggamit ng peking PWD ID dahil nakakasama ito sa negosyo, lalo na sa food industry. Una namang sinabi ng Department of Justice na hindi pwedeng tanggihan ang benefits at privileges ng mga PWD kahit hindi agad maberipika ang kanilang ID. Imagine mo pag you would require them to prove that they are disabled. That is embarrassing and that may be tantamount to violations of privacy. Hindi rin kompleto ang registry ng PWD ng Department of Health, kaya posibleng may mga pangalan ng beneficiaries na wala pa sa listahan. Unfortunately, that registry is not updated and it may actually result to possible denial of yung right nila. Kung hindi kompleto yan, napakahirap naman na yan ang gagamitin mo na basehan kasi automatic kung hindi ka kasama, they would deny. Kahit naman daw ang restaurant owners, ayaw na rin sanang i-verify ang mga PWD ID na mga gustong makadiscount. Yun nga lang. How can we give discount to a criminal? How can we give discount to such fraud? Our point for verification is to weed out the fake cards, not to deny discounts. Because generally speaking, when in doubt, we still give the discounts. Paalala naman ng isang legal expert, may kaukulang parusa ang paggamit at paggawa ng peking PWD ID. Isang kaso yun, estapa. Pangalawa, pwede ka rin ma-sanction naman ng tinatawag nating falsification of public document. Ang PWD discount ay benepisyo para sa mga tao may kapansanan. Kaya huwag sanang umabot sa puntong dahil sa pananamantala ng iba ay maapektuhan mga tunay na nangangailangan ng tulong. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hati ang mukha ng balita. Bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Ito ang pahayag ni bagong PhilHealth President Dr. Edwin Mercado kasunod ng pagtanggap sa hamon na pamunuan ng ahensya. Isa raw sa mga sakit na nakikita niya ang problema sa financial reporting. Kailangan daw itong gawing standardized para maiwasan ang kalituhan. Problema rin daw maging ang pagsasaayos ng claims o mabagal na serbisyo sa PhilHealth. Pag naipatupad namin yung digitization, ay magagawa rin natin na yung mga claims ay mapa-flag din yung mga claims na maaring sumosobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki yung mga claims nila. Sa sandaling maging digitalize ang sistema, mas maiiwasan na rin ang korupsyon o potensyal ng pagkakaroon ng korupsyon. Matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon, ito naman daw ang order ni PBBM kay Mercado. Maganda naman ang adikain ng ating presidente, yung palawigin at palakihin yung benefit package. Kasi nga right now, ang out-of-pocket expenditure ng Pilipinas ay nasa 45 to 47%. Ang usual health expenditure for a health system that is mature and also limits the catastrophic spending. Pag sinabi pong catastrophic spending, yung more than 10% of your household income net of food expenditure spent on healthcare, ay dapat po mababa ng 25% to 27%. Pinatitiyak daw nito na mapag-aaralan at i-consolidate ang mga datos. Kapag nalaman kasi kung magkano ang kakailanganin para sa tuloy-tuloy na serbisyo ng ahensya,
Mas madali ng depensahan sakaling hihingi o kakailanganin ng dagdag na pondo. Nangako naman si Mercado na magiging efficient sila sa PhilHealth matapos ngang tanggalan ng subsidy ang ahensya sa ilalim ng 2025 national budget. Wala hong bansa na ang pondo para sa healthcare ay sasapat kung hindi ho gagawa ng sistema. So kumbaga po ang resources are really limited. Marami hong mga nag-aaway-away para sa finite resource ng ating gobyerno. Ang pangkalusugan po ay isa lang sa napakaraming kailangan ponduhan. So yung gagawin po natin ay again yung efficiencies para po mas lumawak yung kung ano man po yung natitirang pera. Ikom naman ang bagong PhilHealth chip sa ginawang paglilipat ng halos 70 milyong pisong pondo ng ahensya sa National Treasury. Sabi ni Mercado, may proseso na raw na nangyayari sa Korte Suprema at susunod lamang sila sa magiging desisyon nito. Bagamat aminadong may mga kailangan pang pag-aralan at ayusin sa PhilHealth, nangako si Mercado na isusulong ang pagbibigay ng benepisyo hindi lang para sa mga miyembro, kundi para sa lahat ng Pilipino. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Taong 2011 nang makapunta ng Singapore ang nooy 19 years old na si Kevin Villarica para mag-aral ng culinary arts. Bagaman malayo ang industriya na napili niya sa family business na meron sila, buo naman ang suporta na natanggap niya mula sa kanyang mga magulang. Kaya kahit na mahirap malayo sa pamilya at mamuhay mag-isa habang nag-aaral at nagte-training, nagsumikap siya na maging isang ganap na chef. 14 to 16 hours ang ginugugol niya kada araw dito. Naging challenge din para sa kanya ang pakikisalamuha sa kanyang mga katrabaho. That time, there was a bit of parang hate, I guess, to Filipino workers because we get mostly their jobs. My co-workers didn't like me because I'm a Filipino. But then my head chef really trained me and showed me na parang tiisin mo lang yung industry, yung kung ano nangyayari sa kitchen, and don't give up. Hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ni Kevin ang mga kasama at nag-focus sa kung ano mga dapat niyang matutunan. Kaya tumagal siya rito ng 6 years. Nagdesisyon na rin siyang umuwi ng bansa para rin makasama na ang kanyang pamilya. Sa pananatili sa Pilipinas, naging part owner si Chef Kevin ng ilang restaurant, gaya ng Hapag, Kochi, Aya, at ngayon ang sarili niyang European fine dining restaurant na Le Fou sa Makati. Kumukuha rin siya ng mga intern na nakikitaan niya ng determinasyon at passion sa pagluluto. Isa na dyan ay si Jerome, na from Filipino cuisine at bulaluhan sa Tagaytay, head chef na ngayon. Feeling ko sa sarili ko noon, hilaw pa ako para sa position na to. Then, he took the risk na i-offer sa akin. So, parang sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko siya i-grab? Si Chef Kev nga nag-risk na i-offer sa akin. So, laban lang. I always tell them, I will train you guys so much that you can be better than me. Hindi ko kayo i-keep under my wings forever. I want you to be free once you're ready. Yun din yung isa ko pang goal ko, bakit I wanted to make more restaurants is to help more chefs. I want them to dream na they can also make restaurants like what I do. Sabi nga nila, ang apoy hindi natatapos sa isang araw. Tulad sa pagluluto, kailangan maglaan ng oras, tiyaga at determinasyon sa ating mga pangarap. Dahil ang tamis ng buhay, luto sa sariling kamay. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.